Ang ama sa malayong bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay isang ama, isang overseas Filipino worker. At gaya ng libo-libong Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo, nangarap lang naman ako ng mas maayos na buhay para sa aking pamilya. Hindi madali ang buhay dito sa ibang bansa. Sa simula, akala mo madali lang. Trabaho, ipon, padala, tapos mas magiging maginhawa ang lahat. Pero habang tumatagal, marirealize mo na hindi lang pala pera ang kailangan, kundi lakas ng loob, tiyaga at matinding pangunawa. Dito sa Espanya, bawat araw ay pagsubok, malayo sa pamilya, malayo sa mga bata, malayo sa mga tawa at ingay ng tahanan. Minsan, pagod ka na pero wala kang karapatang sumuko kasi alam mong umaasa sila sa'yo. May mga gabi na tahimik lang ako sa hapagkainan, isang pinggan, isang baso, isang tinig lang. At sa tuwing kumakain akong mag-isa, hindi ko maiwasang isipin, sana kasabay ko ang aking pamilya sa pagkain. Sana naroon ang mga bata, nagtatawanan. Sana naroon ang asawa kong nagtatanong kung gusto ko pa ng kanin. Pero ngayon, ang naririnig ko lang ay katahimikan. At sa gitna ng katahimikang iyon, doon ko nararamdaman kung gaano ko sila kamahal. Kahit mahirap, kahit minsan nakakaramdam ng pagod at pangungulila, lagi kong iniisip, may dahilan ang lahat ng ito. Ang bawat pawis, bawat oras sa trabaho, ay alay para sa kinabukasan ng aking mga anak. Para makapag-aral sila ng maayos, para magkaroon sila ng buhay na hindi na kailangang lisanin ng tahanan. At sa tuwing may magagandang nangyayari sa buhay ko, kapag nakatanggap ako ng papuri sa trabaho, kapag may kaunting tagumpay o natapos na proyekto, lagi kong naiisip, sana kasama ko ang mga anak ko, sana naririnig nila ang mga kwento ko, sana sila ang una kong niyakap sa bawat tagumpay. Kasi para sa isang ama, ang tunay na saya ay hindi lang sa nararating mo, kundi sa kung kanino mo ito ibinabahagi. Pero alam ko, darating din ang araw na yon. Darating ang panahon na hindi ko na kailangang magsabing sana. Darating ang araw na makakauwi ako at sa hapagkainan hindi na ako mag-isa. Makikita ko ulit ang mga ngiti ng aking mga anak, maririnig ko ulit ang tawanan sa loob ng bahay, at mararamdaman ko ulit ang init ng pamilyang matagal ko ring hinanap. Sa ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay magtiis, magpakatatag at magpatuloy. Dahil ito ang tungkulin ng isang ama. Ang unahin ang kinabukasan ng pamilya, kahit kapalit ay pansamantalang layo. Kaya sa lahat ng mga amang nasa ibang bansa, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang bawat sakripisyo natin ay may saysay. Ang bawat araw ng pagod ay may katumbas ng ngiti sa ating mga anak. At kahit malayo tayo, ang puso natin ay laging nasa tahanan. Para sa pamilya, para sa kinabukasan, at para sa pagmamahal na walang hangganan. Ito ang kwento ng isang ama sa malayong bayan.